Ang nakakakilabot na pangitain sa hindi magamot-gamot na sakit ng Queen of All Media, TV host at actress na si Kris Aquino. Matatandang sa programang Fast Talk with Boy Abunda, si Kris mismo ang nagpaunlak ng panayam at nagbigay ng update sa patuloy na gamutang ginagawa sa kanya. Marami ang aminadong nag-aalala, lalo nang makita si Kris Aquino sa kanyang kalagayan na tila lalo itong pumayat. Ilan pa nga rito ay nagbigay ng suggestion na subukan ang alternative medicine. Dahil dito, nabanggit ni OG Diaz na marami umanong faith healers ang nagpatulong sa kanyang maipaabot kay Kris Aquino ang pagnanais nilang matignan ito sa pagbabakasakaling magamot nila si Kris sa paraang alam nila. Alam nyo, sa totoo lang no, ang daming nagme-message sa akin. Paano raw makakarating kay Kris yung kanilang mensahe na gusto siyang gamutin, gusto siyang idaan sa herbal, alternative medicine, at saka yung sa faith healing na gusto nilang isagawa kay Kris. Yan sa totoo lang lahat ay nakarating kay Kris. Gayunpaman, sinabi ni OG na mas lamang pa rin umano ang direktang pananampalataya ni Kris at nagtitiwala umano sa gamutang isinasagawa sa kanya ngayon, ani OG Diaz. Pero ang paniniwala ni Kris ay doon lang sa taas. Hindi siya pwedeng kumawala doon sa pananalig niya kay Lord, kung anuman ang gusto ni Lord na mangyari sa kanya. Dagdag pa ni OG Diaz. Alam mo, marami lalo pa ang magdarasal para kay Kris Aquino. Kanyang agarang paglakas. Diba? Dahil sa interview ni Kuya Boy sa Fast Talk, ay talaga namang nakita natin si Kris na talagang, alam mo, pag walang makeup si Kris, talagang ano na siya, yung kumpak ang pisngi, ganyan. Buti maayos si Kris. Usually naman ay depende sa kondisyon ng katawan niya. Minsan tumataba yung pisngi niya, lumiliit yung pisngi niya. No? Nanganak pa yung bilang ng autoimmune disease niya. 5 na. Oo, di ba? At mukhang sinasabi ni Kris ay malaki ang chance siya ay ma-cardiac arrest, knock on wood. Oo, dahil parang napapagod yata ang kanyang puso. Literal. Opo. Kasi parang namamaga daw yung muscle sa heart. Dahil dun sa mga autoimmune tsaka dun sa mga treatment na binibigay sa kanya. Oo. Di ba nga, sinabi ko dati kay Manong Kris na kasi ako naniniwala, lahat may paraan, di ba? At baka hindi lang naman din ang medikal na paraan para magamot si Kris, di ba? Alam mo, meron din tayong mga tinatawag na yung, alam mo ng old school, pero andito pa rin sila, nag-i-exist pa rin yung faith healing. Saka mga alternative medicine. Mga alternative medicine. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming nag-message sa akin paano daw makakarating kay Kris yung kanilang mensahe, na gusto siyang gamitin, gusto siyang idaan sa herbal channeling, di ba? Alternative medicine, at saka yung mga faith healing na gusto nila isagawa kay Kris. Yan lahat ay sa totoo lang nakarating kay Kris. Oo. Pero ang paniniwala ni Kris ay talagang doon lang sa taas. Hindi siya pwedeng kumawala doon sa kanyang pananalig kay Lord. Kung ano man ang gusto ni Lord na mangyayari para sa kanya, ay yun ang mangyayari. Kuya, paano po sa'yo nangyari yun? Ayun, syempre, nakunod, sana, diba? Kung sa akin yan mangyayari, sa kasakalit, may pahintulong ni Lord. Gagawa ako ng paraan. Kung hindi man yung medical na paraan, yung alternative. Pwedeng faith healing, pwedeng mga herbal, di ba? Kasi merong mga tao, na alam nilang kahit kakikimo daw nila, feeling nila, doon din ang ending nila. Oo. Kaya yun, nilalabanan nila in what way? Naghahanap sila, naghahagilap sila ng paraan para baka malay mo, magkaroon ng magic, ng himala, diba, na sila'y gagaling sa pamamagitan ng alternative healing or medicine, diba? Or through faith healer. Oo. Ako gagawin ko, siyempre gusto mong gumaling, siyempre gusto mong humaba ang buhay mo, siyempre gusto mong makasama pa yung mga anak mo hanggang kaapu-apuhan mo, hindi ba? Lahat gagawin mo. Kaya nga, di ba, meron ng isang interview sa isang fake healer.
Fake? Fake healer. Sabi niya, nung nag-interview, bakit ka nang gagamot? Fake healer ka. Sabi niya. May mga gumagaling naman po eh. May mga gumagaling pero fake ka? Paano yun? Hindi ko po sila napapagaling. Napapagaling po sila ng fake nila. Yung pananampalataya nila na sila'y gagaling. Kaya po sila gumagaling. Na kunwari, yung isang fake healer, tatas siya. Ikaw mismo, feeling mo gagaling ka kaagad. Malakas ang paniniwala mo na gagaling ka. Oo. Alam mo, di ba, hindi naman lahat lagi natin depende sa mga gamutan, di ba? O sa powerful prayers, yung mga prayer warriors natin, kailangan gawa rin tayo ng alternative. Kung ako to hindi lahat sa doktor. Oo, yung iba, atasan ko din. Siyempre, kalaban ng doktor yung karamihan naman ng doctors, hindi na. Huwag kang pumunta dyan. Talagang hindi pupunta doon kasi dapat amin ka lang. Di ba? Hindi naman nila sasabihin yun eh. Oo, pero ikaw na nasa yun na yun. Kung sandali lang. Nakahanap ako ibang paraan. Mali mo doon naman ako gumaling. Di ba? Minsan hiyangan yan eh. Kunyari ikaw, yung face mo, hiyang doon sa isang derma clinic. Chipanga kunwari yung derma clinic. Pero hiyang ang mukha mo. Pumunta ka ngayon kay sosyal, sa high-end na derm clinic. Pagdating mo doon, pinimpulse ka. Kasi hiyang ka doon. O pag hindi ka hiyang dyan, lipat ka sa iba. So ano yun, kuya? Sinasabi mo kay Chris na awat mo na siya sa mga doktor? Hindi naman. Ito naman si Emrena. You're putting words into my mouth again. Kaya nababash ako eh. Ha? Kakaluka ka, tapos pinipigilan mo ngayon yung ubo mo. Mamaya yan, plematil na naman. Kakaluka. Yan sasabi ko eh. Anyway, sa akin lang naman yan. Ang alam ko lang talaga sa ngayon kung ano ang nagpapalakas kay Chris para lalo pang lumaban na madugtungan ng kanyang buhay ay ang kanyang mga anak. At saka mabalik lang ako sa sinasabi ko kanina ng mga alternative na mga healers or forms of medication. Kasi marami naman tayo, I'm sure marami mga nanonood sa atin na meron kang kakilala na at some point na experience yung gumaling sila dahil sa mga non-medical practitioners talaga na professional, di ba? Na nung dati hindi sila naniniwala, tapos biglang dun sila gumaling, di ba? Oo. Ako nga, di ba? Yung dalawang anak ko, dinala ko nga yun kay Tatay Mabango. Doon din pupunta si Ma'am Charo eh. Saka si Ma'am Malu Santos. Minsan kasi nakukuba yung mga anak ko. Ganyan. Tapos, biglang tinignan ni Tatay. Parang may pasan-pasan sila. Aalisin natin yun eh. Malis kayo. Alam ko kung sila yung mga Oo. Kasi lagi daw nandun, nakaabang yung mga duwende ba yun or something sa hagdan. Pag dumarating yung mga anak ko galing school. Sumasampa sa likod nila. Kaya mabigat na kaganon sila. Kaya nang pinapunta ko doon, nalis-alisin nga nung, ay, ang tamay. Doon na rin siya. Oo. So, ibig sabihin, wala na silang nakaangkas dito. Ganon. Kahit naman ako, may mga hula din sa akin. Oo, talagang kumuha ng half glass na water. Tapos yung nandoon, pagkita, merong kumakalaban sa'yo. Oo, ayan. Tapos tinignan ni George. Anak ko. Ay, daddy, kilala ko yan. Sabi ko, ha? May nakikita ka sa tubig na hindi ko nakikita. Kilala ko yan. Yan, chuchuchu. Ay. Sige, hayaan mo. Sabi sa akin, nung ni Tatay Mabong, aalisin natin yan. Inalis. Oo, huwag nang babalikan si Ochi, mga ganyan. Tapos, pinatanggal ko yung third eye ni George. Ay? Oo. Kaloka, di ba? Para wala na siya masyadong napapansin. Ang dami nga niya napapansin nung maliit siya. Talaga? Oo, pinatanggal ko yun. Para, alam mo naman ang interpretasyon ng iba dyan. Di ba? Pag may third eye. Ba't kanina ka pa nakatahimik ka dyan? Kasi kuya, parang may nakasakay din sa likod ko eh. Ha? Parang kamukha mo rin. Oo nga, Ay, nako. Anyway,
kanya-kanya naman tayo ng paniniwala at pananampalataya. So, ibigay na natin yan kay Chris at lalo pa natin paigtingin ang ating pagdarasal para sa lalo ikagagaling ni Chris. Yes. Maring Chris, I love you at happy birthday. Happy birthday. Hindi ito ang huling birthday mo. Amen! We are claiming that, Sister. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.